And right now, on the line, we have from Nueva Ecija, the parents of Mary Jane Veloso, Cesar and Celia Veloso. Good morning po, Mang Cesar at Ma'am Celia. Good morning din po. Mang Cesar, ano po ba yung hanap buhay ni Mary Jane bago siya pumunta abroad? Nag-Dubai din po ba siya dati noong 2009? At ano po ba yung trabaho niya doon? Domestic lang po, domestic lang. At matapos po yung kontrata niya sa Dubai, bakit hindi na siya bumalik doon sa Dubai or dito po sa Pilipinas? Hindi po natapos yung kontrata niya po sa Dubai. Siyam na buwan lang po. Dahil minimalitrato ng amo, kaya pinauwi po namin siya. Ma'am Celia, gaano po ba kahirap yung buhay ninyo doon? Bakit kailangan po magtrabaho abroad ni Mary Jane? Mahirap lang po talagang buhay namin. Talagang lahat po nasubukan namin. Namumulot ng mga basag na bote, lata, yero. May buhay lang po kami sa kanila. Meron po bang mga iniwanang mga anak si Mary Jane nung nagtrabaho siya sa ibang Meron bansa? po, dalawa. Opo, meron dalawa. Sino pong nag-alaga? Ako po, At paano po nakarating sa inyo noon yung balita na nahuli si Mary Jane sa Indonesia for drug smuggling? din lang din po namin nalaman kasi po, nung pong nakaalis po siya kasi Maria Cristina Sergio, dumating po si Maria Cristina dito sa Pilipinas, 27. 27 po dumating dito. Hindi po siya tapat sa amin na si Mergin na nakakulong. Kasi po, umalis po si Mergin dito. Alam niyang birthday ng tatay niya sa May 9. 9 ko po gaganapin, pero May 10 po ang birthday ng tatay. Ngayon po, nung May 9 po, tumawag po si Mergin sa amin, masaya. Binati po niya yung tatay niya, kinanta niya na happy birthday. Kaya hindi po pumasok sa isip namin na nakakulong na po pala siya. Anong tumawag po siya sa inyo noon na binabati yung tatay niya si Mang Cesar ng happy birthday? Nakakulong na pala siya that time. At ayaw niya lang sabihin. Ilang taon na po yung mga anak niya nung time na yon? Yung pong panganay, magpipitong taon po. Yung pong bunso, 1 taon, 4 na buwan. Nung nalaman niyo po, Mang Cesar, na nakakulong si Mary Jane, paano po kayo humingi ng tulong sa gobyerno? Hindi po kami nakatulog. Humingi ng tulong po dahil si Cristina Sergio po, dahil pinadaan kami na huwag kaming lalapit sa mga mataas na tao dahil sila daw po ay siyang nasinan na sindikato. Kaya po, hindi po kami po ilabit. Kaya kayang-kaya daw po nila ilabas, at 5 milyon, kayang-kaya po nilang bayaran. So ang pakiramdam niyo po nung time na yon ay makakalabas po si Mary Jane at makakauwi? Hindi po. Wala na po kaming pag-asa na siya mga Araw na nanlahin po kami sa ating Panginoon. At lalo na po ang ating siya po ang nagbigay ng tatag ng loob sa amin dahil siya po na pinapangaral niya na huwag basta na po walang yung tatay, aat na lang po tayo sa ating mahal na Panginoon. Manalangin po tayo, yun po ang sinabi po ng ating. Sino po to, Mang Cesar, yung nagbigay sa inyo ng pag-asa? Hello, Mang Cesar? Hello po? Sino po yung tinutukoy ninyo na nagbigay sa inyo ng pag-asa na wag pong sumuko na makauwi si Mary Jane Veloso? Wala po, wala. Nawala po ba? At yung kanina pong sinasabi ninyo, sino po yung nagbigay sa inyo ng pag-asa na makakauwi si Mary Jane? Ma'am Celia, kung naririnig niyo po kami. Opo. Oo. Opo. Si Mergin po. Sino Siya po nagpalagat ng loob namin. Siya po ang nagsabi na balang araw magsasama-sama kaming muli. At
Yung mga anak niya po ba, nung mga panahon na yun, ang babata pa, meron 7 years old yet, isa 4 na buwan pa lang. Opo. Lumaki sila ng walang nanay. Paano po naiintindihan po ba nila yung mga nangyayari? Sa ngayon, alam po ba nila na makakauwi na ang kanilang ina? Opo. Naintindihan po nila kasi pinapaliwanag ko po, lalo na po doon sa bunso, na yung mama nila na biktima, nakakulong. Pinapaliwanag ko po sa picture, ipinapakita ko po na ito yung mama mo. Ganun po. Tapos ngayon po, ayan, nalaman po nila na makakauwi na yung mama nila. Masaya po sila. Yes, eka, sa wakas, meron na kaming mamang mag-aalaga sa namin, mararanasan na namin. Yun po sabi nila. And Ma'am Celia, nung dati po na nahatulan ng death sentence si Mary Jane at nandun na po siya sa death row, nung panahon po ba na yon, nawala na kayo ng pag-asa na pakiramdam nyo talagang mawawala na sa inyo si Mary Jane? Opo. Nawalan na po kami ng pag-asa dahil wala na po kaming alam na lapitan. Kaya nag-iiyakan po kami magdamag. Tapos ng umaga, ang pag-uusapan po namin pamilya, iuwi kayo bang kayo ni Mervin dito? Makikita pa kaya natin, yun na lang po pag-iisapan namin. Mang Cesar, nakadalaw daw po kayo kay Mary Jane nung nakaraang taon. Opo. Oo. Paano po yung experience na yon? Baka pwede niyo po i-share sa amin. Kamusta po si Mary Jane? Ayos lang po siya. Ito po, kaya nga po ang nagbibigay ng lakas ng loob sa amin na sana sabi niya, tatay, nanay, ingatan niyo yung sarili niyo. Huwag kayong nagpapagod. At alam ko na makakauwi ako sa Pilipinas at magsama-sama tayo ulit, sabi na nga sa aking anak. At ngayon pong nabalitaan ninyo na makakauwi na si Mary Jane sa Pilipinas at dito makukulong, ano pong naramdaman ninyo? Ay masayang-masaya po na talagang buhat po nung naipalitan na yan. Hindi na po ako makatulog. Gusto ko, makapiling ko na po yung aking anak. At okay lang sa inyo na hindi pa nila talaga tuluyan na makakasama ang kanilang ina kasi pagdating dito ay kailangan pa rin niyang makulong. Sana po, wag naman ako sana nilang ikulong. Bigyan na siya ng clemency para ito na po, itong Pasko na ito, ang masayang-masaya namin Pasko na makapiling na namin po yung aking anak. Mang Cesar, ano po ang mensahe ninyo sa ating pamahalaan at sa lahat ng mga tumulong para maibalik si Mary Jane sa Pilipinas ng buhay? Mahal na Pangulo, ako po ay humihingi ng tulong po sa inyo na sana po huwag na po ninyong ikulong, bigyan na po ninyo ng clemency at para makasama na namin itong Pasko na ito. At lalong-lalo na po yung aming mga tumulong sa ating anak at lalong-lalo na po ang migrante, international, ang UPL, taong simbahan, lahat po na sumubaybay sa amin, nagpapasalamat po kami. Nagbuhat noong 2010 hanggang ngayon 2024. Hindi po kayo umalis po sa amin. Talaga pong sinubaybayan niyo po na tulungan si Mary Jane. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ma'am Celia, ano po ang gusto ninyong iparating na mensahe para kay Mary Jane? Ang masasabi ko lang po kay Mary Jane, anak, malapit ka uwi, pag-ingatan mo yung sarili mo. Hinihintay ka namin, alam ko, ito na anak yung sinabi mo sa amin noon, na may malaan Diyos, magkakasama-sama na tayo, anak. Mag-ingat ka dyan. Maraming salamat po, Mang Cesar, ang ama ni Mary Jane Veloso at Ma'am Celia Veloso na ina naman po ni Mary Jane.